Kamakailan lang po ay inappoint ni Pangulong Bongbong Marcos bilang sekretary ng DPWH itong si Secretary Dizon. At matindi po ang kanyang unang ginawa bilang isang sekretary ng DPWH. Update po to sa mga nangyayaring katiwalian sa DPWH. Siyempre po regarding po sa mga contractors, sa flood control project na talaga naman pong nagpasakit ng ulo ng buong sambayan ng Pilipino dahil po sa napakatinding baha at korupsyon na nangyayari po dyan po sa DPWH. Dahil po nito, lahat ng DPWH officials pati district engineer pinagbibitiw ni bagong DPWH Secretary Dizon. Grabe po yun, no? Matinding hakbang po yun para po talaga malinis ang DPWH. Pasensya na po sa boses ko, no? May sakit po tayo. Yun, simulan na po natin to para malaman po natin ang konteksto ng video po na to. Pinagbibitiw ni bagong Public Works Secretary Vince Dizon ang lahat ng opisyal ng DPWH hanggang sa mga district engineer. Gusto rin niyang habang buhay nang i-blacklist ang mga contractor na mapapatunayang sangkot sa ghost o substandard na proyekto. Tapos ang maliligayang araw nyo ngayon, ayan na nga po bang sinasabi natin, no? Ito po ang talagang magandang paraan para malinis po ang hanay ng DPWH. Ito pong ginawa na to ni Secretary Dizon. Katutok si Ivan Mayrina. Ilang oras pa lamang matapos manumpa, ipinag-utos agad ni bagong Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang pagpapabitiw sa lahat ng opisyal ng kagawaran mula sa mga undersecretary hanggang sa mga district engineer sa bansa. Alinsunod na rin daw sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. Lahat sila sasailalim daw sa pagsusuri. Sabi niya, linisin ang DPWH. At ito po ang simula. Hindi po magkakaroon ng ganitong klaseng mga proyekto kung walang kakuntsaba sa loob ng DPWH. Tama po yun, no? Malaking facts po yun. Hindi po talaga magkakaroon ng katiwalian sa kahit anong ahensya ng gobyerno kung hindi merong sangkot sa loob ng ahensyang yun. Real talk po yun. As in real na real talk. Totoong totoo. Pinababago rin ni Dizon ang kalakaran sa pag-blacklist sa mga tiwaling kontraktor. Kung dati natatanggal din sa pagkaka-blacklist ang isang kontraktor makalipas sa ilang taon, ang gusto ni Dizon, habang buhay na silang banned sa pagkuha ng mga proyekto sa gobyerno. Kapag ang isang project ng isang kontraktor ay ghost o napatunayang substandard, wala na po itong proseso, wala nang investigasyon, automatic po blacklisted for life. Palakpakan po natin itong si Secretary Dizon at siyempre ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Siya po ang ulo nitong gantong plano, no? Dahil po kung hindi po talaga magkakaroon ng kamay na bakal ay mawiwili po yung mga corrupt officials po na yan. No? Totoo po yun kapag may napatunayan na substandard ang mga proyekto at merong ghost project, dapat po talaga ay i-blacklist po yan for life para po hindi na po sila makapasok o talaga pong makalikha pa ng kontrata dito po sa DPWH at magkamal sila ng milyong-milyong kickback. Dahil po ang sambayan ng mamamayan po ang nagdurusa dahil po dito po sa corruption na nangyayari po dito. Ang contractor na yan. At syempre, may kaakibat din pong kaso yan. Tama. Kinausap na rin ni Dizon si Trade and Industry Secretary Cristina Roque para sa malawakang revamp sa Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB na nasa ilalim ng DTI. Nauna nang ibinunyag ni Senador Panfilo Lacson ang tinawag niyang conflict of interest kung saan mismo mga taga-PCAB na nagbibigay ng lisensya ang sila rin mismo mga kontraktor na nakikinabang sa mga proyekto sa gobyerno. Grabe, no? At sana lang po, no, baka mamaya yung iba isipin, baka magpalitan ng pangalan, tas bilang makapasok pa rin, bilang sana talaga matrace, no? Pag talagang nagkaroon ng anomalya, i-blacklisted for life. Tapos kaya halimbawa magpalit man ng pangalan yung o magpalit ng management kung sino man, pero sila rin yun. Sana talaga matrace nila talaga yung pinagmulan po nung contractor na yon para talagang hindi na po makapagsimula po yan ng mga ghost project, mga substandard at talaga pong matinding kickback. Yun po talaga, kamay na bakal. Tama po ang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos dito at syempre po ni Secretary Dizon na
talagang balasahin o pagtatanggalin po talaga lahat ng sangkot dyan po sa mga ghost project, substandard project na yan at mga korupsyon dyan sa DPWH. May alegasyon din na pangingikil sa pagbibigay ng lisensya. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kanina, sabi ni PICAB Chairman Pericles Dakay, wala siyang government projects. Nagsasagawa na rin daw sila ng investigasyon ukol sa mga opisyal na nauugnay sa ilang government projects. Pero nagsasagawa na rin ng investigasyon ng Construction Industry Authority of the Philippines sa contractor licensing system ng PICAB sa mga sinasabing anomalya at kumuha ng third-party watchdog para magsagawa ng review. Parang ngayon lang po tayo nakarinig ng ganitong balita no, na talagang napakabilis ng aksyon. No, na good news naman na yung moves na to ni Pangulong Bongbong Marcos at ni DPWH Secretary Dizon ay talaga pong tatanggalin po yung lahat ng involved. No, dahil totoo nga po yung sinabi niya na yon na hindi po yan aandar kung walang nagmamaneho. Alam niyo po yung ibig sabihin doon, no? Kung wala pong kasabwat sa loob, no, hindi po yan mangyayari. Totoo po yun. At ito po, ang hakbang po ni Pangulong Bongbong Marcos at ni DPWH Secretary Dizon ay talaga pong napakaganda. Dahil po talagang aksyon agad ang dapat. Ito naman po gusto ng taong bayan ng aksyon. Gusto ng taong bayan ng may managot o may makasuhan o may makulong. Dito po sa nangyari na to. Dahil po, pera po ng taong bayan ang nilulustay po ng mga to. No? Lalo na po yung mga nepo babies, yung mga alam nyo na yung nasa social media na mga lavish lifestyle na kamakailan lang ginawa natin ng reaction video. No? Patindi po yun dahil po pera ng taong bayan po yun eh. Lahat po tayo nagkakanda hirap maghanap buhay, magtrabaho, magpagal sa buong araw. Ang laki ng tax na kinakaltas sa atin tapos gagastusin lang po nila ng ganon-ganon lang. No? Dapat po ang taong bayan ang nakikinabang na magkaroon po tayo ng mga flood control project na epektibo para po mapigilan ng baha, para po hindi na po naepektuhan ng baha ang mga Pilipino sa kahit saang lugar pa man sa Pilipinas. Pero nakikita po natin no, substandard ang gamit ang paggawa ng flood control project. Iilan lang yung bakal, madaling gumuguho dahil nga po kinakatkong nila ang budget ng flood control project. Kung tutuusin, dapat kung talagang pulido yan at talagang hindi po nila nakukuhanan yan ng pera o ng korupsyon, ay maganda po yung mga proyektong yan. Hindi po nahihirapan ng mga ordinaryong Pilipino na lumulusong sa baha. At yung siyempre, bilang taxpayers po tayo, isipin nyo, masakit po sa damdamin natin na ang pinaghihirapan nating pera ay nilulustay lang ng mga kung sinong mangyan. Tao na talaga pong hindi po makatarungan. No? Kaya po ang taong bayan ay galit na at talaga pong nakatutok po dito sa nangyayari na to sa DPWH at mga kontraktor na yan. Kaya sana po talaga ay magkaroon po tayo ng hustisya dito dahil sawang-sawa na po talaga tayo sa korupsyon dahil po tayong taong bayan ang nahihirapan dito at hindi naman yung mga buhaya na yan. Yung mga sangkot po dito sa korupsyon na to sa DPWH, dito po sa flood control project. Real talk po yan. Sinasabing anomalya at kumuha ng third-party watchdog para magsagawa ng review. Aminado si Dizon, hindi magiging madali ang atas sa linisin ng DPWH. Tama. Pero nangako siyang gagawin ng lahat para may agarang masampulan at maparusahan ang lahat ng sangkot sa malalim at malawak na katiwalian sa mga flood control projects. Itinalagang bagong kalihim ng DPWH si Dizon matapos magbitiw si dating Secretary Manuel Bonoan. Sec, anong punto bakit ka nag-resign? Nung nakaraan, sabi mo naman hindi ka mag-resign. Well, I think it's been linggo. Alam niyo na kung bakit nag-resign siguro yan. Hindi naman tayo mga bobo. Di ba? Ganun po yan Parang kaya na po mag-isip. Pero po alam ko matatalino po ang mga subscribers ko po dito sa ating channel. No? Pero po, ang pagtuunan na po natin ng pansin ngayon, ang ginagawang habang natin ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Sec Dizon para malinis po itong DPWH. Sana po ay isunod na po ang iba't iba pa pong ahensya ng gobyerno na meron pong katiwalian at korupsyon. Hindi na po lang dito tututok sa DPWH. Dahil alam naman po talaga natin na maraming ahensya pa rin ng ating gobyerno ang korap. Real talk po yan. Hindi po actually mawawala ang korupsyon, pero sana naman po ay mabawasan. Kasi po kahit ano pa pong gawin nating pagpalit-palit pa ng presidente, vice-presidente,
ako, kahit sino pa po sa gobyerno ay hindi po mawawala ang korupsyon. Real talk po yan. Pero sana po mabawasan. At ito na nga po ang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Sec Dizon, no? Kaya po, ito po ngayon sa DPWH, pagtatatanggalin na po nila lahat po ng sangkot diyan po sa flood control project na yan na talaga pong nagpapahirap sa buong sambayan ng Pilipino. lingering ko na dito, clamor, and I think for accountability and to give the President a fresh, yung mapurso lahat yung institutional reform that he would like to do. I think it would be better for me to, for somebody else to take over. Fresh start. Bago siya umalis, sabi ni Bonoan, meron na raw silang natuklas sa mga ghost projects. Meron na rin kaming meron na rin kami natutuklasan, but I think I'll leave it to Secretary Vince. Meron na daw silang natuklasan na ghost project. Ang tanong, di ba po, mga kababayan ko, ang tanong, bakit hindi nila pinigilan yung mga ganon, di ba? Yung gumagawa ng mga ghost project na yan, nung sila pa yung nasa posisyon, di ba? Ito po yung mahirap no? Siyempre nga po, parang ang sinasabi po ng karamihan, no? Pag nag-resign, hindi na makakasuhan daw. Hindi po natin sure yan, no? Kasi po, ito po mga gatong anomalya, yung nga po, sinabi nga po kanina ni Secretary Dizon, hindi po yan mangyayari kung walang connection sa loob. Oh, sino po ba yung dating secretary ng DPWH? Di ba po? Ito po si Secretary Bonoan. Parang ngayon po, porket umi-exit na siya, tapos ngayon niya sinasabi na meron po sila noon pa na natuklasan na meron po talagang ghost project. Tapos ngayon ipinapasa niya na, no, kay Secretary Dizon para si Secretary Dizon na po ang magpaliwanag nun, no? Ito po basta ito po yung opinion ko na po dito, no? Hindi po maganda po yung ganitong nangyayari sa atin, no? Sana po ay mawalan na po yung ganung notion na porke nag-resign na ay absuelto na. Sana po talaga madig po yan o mahukay o talagang maimbestigahang mabuti kung sino-sino po talaga ang sangkot diyan po sa napakatinding korupsyon sa DPWH. At ito pong ginagawa talaga ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon ay sobra pong napakaganda. Sobrang tinding balita po nito para sa atin. Sobrang matinding good news po to na talaga pong ginagawa na nila ng aksyon ang nangyayari dito po sa korupsyon dito sa DPWH regarding po sa flood control project. Kaming meron na rin kami natutuklasan, but I think I'll leave it to Secretary Vince. I'll transfer the documents to Secretary Vince Dizon anytime na makapag-usap na kami. Matapos namang italaga si Dizon sa DPWH, inihahanda na rin daw ni Pangulong Marcos ang isang kautosang bubuo ng isang independent commission na mag-iimbestiga at magpapanagot sa mga sangkot sa mga anomalya mga flood control projects. Yari kayo. The Independent Commission will be the investigative arm so that they will continue to investigate whatever information is received. It will be sent to them. They will investigate it, and they will make recommendations as to how to proceed, whether kasuhan itong mga ito or i-ombudsman o dalhin sa DOJ. Nakpakan po natin ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito no, kita nyo ang presidente po natin gumagalaw na din. May sariling movement para po talagang maimbestigahang mabuti ang nangyayaring korupsyon na to dito po sa DPWH. No? Yung mga iba po dyan, yung mga ating mga nasa Senado, lahat po yan, kilos-kilos po tayo. Kasi po itong ating Pangulo no, gumagawa na rin ng sariling kanyang investigasyon para po talaga pong masiwata ito pong nangyayari dito po sa DPWH. Grabe po ng ating Pangulo, napakasipag, talaga pong man in action po, no? Talagang aksyon ng ating Pangulo, ginagawa lahat ng kanyang best para po maresolba ito pong flood control project na to. Ito pong corruption sa flood control project. Kasi siya po mismo yung pumunta sa mga lugar. No, nakita niya ang daming ghost project. Pirmado, nailabas ang pondo, pero walang proyekto, walang output. Wala po siyang nakitang output, kaya dismayado ang ating Pangulo. Kaya po sabi niya, di ba, mahiya naman kayo. Sobrang dismayado po ang ating Pangulo. Kung siya po ay dismayado, paano pa kaya tayo mga taxpayers, no? Lalo po sa Pilipinas. Di ba? Ganun po yun. Kaya sobrang saludo sa ating Pangulong Bongbong Marcos sa ginagawa niya pong to
para po talaga mawala na po itong korupsyon na to o mabawasan man lang, no? Kasi ang hirap po talaga eh. Masakit sa damdamin ng ordinaryong Pilipino na ang pinaghihirapan nating taxes o pera na pinaghihirapan po natin ay hindi po tayo ang nakikinabang. Nakikinabang po yung mga corrupt officials, corrupt contractor na yan na talaga pong ginagastos ang ating pera o kinakamkam ang ating pera na pinaghirapan na dapat tayo po ang nakikinabang. Whether kasuhan itong mga ito or a ombudsman or dahil sa DOJ, whatever it is, but they will recommend to the executive what to do with certain parties who have been found to be part of all of this corruption that's been going on. Yes. Not only in flood control, but Tama. all of the works of the workings within DPWH. Wala pang pinapangalanan kung sino ang mamumuno at mga bubuo ng komisyon. Pero may mga investigador, mga abogado, Grabe, nakita nyo yun, no? Di ba? Naglilik. Ayan, no? Naglilik, nakakahiya po at talagang nakakainis bilang taxpayers po, no? Kaya po sa aking mga audience, no, sa mga makakadiscover pa po ng aking video na reaction po na to, tutukan po natin to, karapatan po natin, tutukan natin ang nangyayari, ang kaso na to, ang investigasyon na to, no? Sa Senado, tutukan po natin, wag po natin baliwalain dahil po pera po natin yan eh. Pera po natin ang ginagasta dyan. Tandaan nyo yan, tax po natin yan. Dapat po, kapag tayo po ay nagbibigay ng ating mga taxes, dapat po tayo ang nakikinabang at hindi po tayo nagkakaranas ng mga gantong lapses o ganitong mga substandard na proyekto ng gobyerno. Dahil tayo po ang nagpopondo niyan ang ating mga taxes. Dapat po tayo nakikinabang ng 100% dyan at hindi po tayo nahihirapan. Dahil po sa mga kakulangan at sa corruption, pagkakatkong nila ng budget na nanggagaling po yan sa ating mga taxes. Wag po natin itong baliwalain dahil tayo po ang nahihirapan. Alam ko rin po, no, lahat po talaga ng ating mga kababayan, lalo na po yung mga totoong naaapektuhan ng baha, no? No, sila po yung mga lumulusong dyan, ramdam nyo po yung hirap. Kaya wag po natin baliwalain to. At kung meron po kayong platform, meron po kayong mga Facebook o ano pang account man yan sa social media, wag po natin baliwalain to. Talaga pong punahin natin sila pag nakita po tayong korupsyon o anong malyang nangyayari sa kahit anong ahensya po ng ating gobyerno, punahin po natin, karapatan po natin na punahin sila. Wag po tayong matakot dahil po tayo po ang nagpopondo ng mga proyektong nilalabas po nila dahil po sa ating mga taxes. Ganun po yun. Kaya po, alam ko naman po matatalino po ang aking mga audience, tutukan po natin to at sana dumating ang panahon na talaga pong malinis na po ito ni Pangulong Bongbong Marcos itong mga ahensyang to. At ito na nga po, ginagawa na po ng paraan nila Secretary Dizon na talaga pong pagtatanggalin na yan at kasuhan at i-blacklist for life ang mga contractor na makikitaan ng mga substandard na proyekto at mga ghost project. Sobrang solid po talaga ng ating Pangulo at Sec Dizon po sa pagkakataong to. Sobrang solid talaga. sinong mamumuno at mga bubuo ng komisyon. Pero may mga investigador, mga abogado, mga justice at prosecutor na susuri sa mga impormasyon at ebidensya at bubuo ng rekomendasyon para panagutin ang mga sangkot. Pag-amin ng Pangulo, kainitan ng issue ng katiwalian pero marami pa rin naisingit sa 2026 budget. Hindi raw ito Grabe. panulusutin ayon sa Malacanang. Kahit sa 2026 budget, marami pa rin siningit. So, Grabe, no? Kita nyo yung ano ng Pangulo natin? Talagang sobrang dismayado siya. No? Talagang, kumbaga, kung iisipin nyo, no, nakakahiya po talaga. No? Kung siyempre, ang balita po na to, siyempre kakalat sa buong mundo yan eh. Di ba? Talaga pong nasisira po yung Pilipinas. Dahil po dito sa mga to, no? Talaga pong ang kakapal ng mukha talaga ng mga corrupt officials na yan. Na talaga pong isinisingit para po talaga sa panibagong budget yung kanilang mga kabalbalan na yan. 2026 budget, hindi raw ito panulusutin ayon sa Malacanang. kahit sa 2026 budget, marami pa rin siningit. Grabe. So, talagang it really needs to be cleaned out Tama. properly. Para sa GMA Integrated Ayun lang po, no? Sana nagustuhan niyo po ang ating reaction video. Ano pong makokomento nyo, i-comment nyo sa baba kung ano pong saloobin nyo
masasabi dito po sa nangyayari ngayon? Para sa akin po, ito pong ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos na to ngayon sa DPWH at ni Sec Dizon, ito po ay good news para sa atin. Una na pagtatanggalin po lahat ng mga sangkot diyan po sa flood control project na yan, sa mga substandard project na yan, sa mga contractor na mga makikitaan ng substandard project, sa mga ghost project na yan ay iba-blacklist for life. Na dapat lang po natapusin na ang maliligayang araw ng mga yan. Kasi kamal-kamal na salapi po, bilyon, actually bilyong salapi ang kanilang nakukuha po sa kanilang pangungurap o pag-kickback diyan po sa proyekto sa DPWH. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo lahat. Until next time. God bless and peace out. Bye.